Yan, wala, wala. Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at kahit hindi ako abogado, ngayon ay pag-aaralan natin ang mainit na issue sa Philippine politics gamit ang lente ng katotohanan at katatawanan. Ngayon, tatalakayin natin ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Tinawag niyang isang pirasong papel ang reklamo. Pero totoo ba itong scrap of paper o may mas malalim na kwento dito? Kami rito ay nagsusumikap na maabot ang 100,000 subscribers. Kaya't kung gusto mong suportahan ang aming layunin na magbigay ng matalas, makulay at fact-based na pagsusuri, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo dyan sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto at sa buong mundo. Para sa mga OFW natin sa Saudi, UAE, Hong Kong at iba pang panig ng mundo. Mag-super thanks naman please para tuloy-tuloy ang ganitong content. Let's dive in. Ngayon, pag-uusapan natin ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case kasama ang pagsusuri sa depensa, no? Ng isang abogado, isang legal titan na kilala sa kanyang matalas na diskarte. Pero bago yan, isang tanong, kung tinawag ni Vice President Sara na scrap of paper ang impeachment, bakit kailangan magpadala ng sagot na ad kaotelam? No? Ang hirap i-pronounce yan. Ano ang sinasabi nito sa atin? Ang layunin natin ngayon ay buksan ang isyong ito para sa mga kabataan at OFWs na gustong malaman ang tunay na kwento sa likod ng politika. Kaya maghanda na dahil ito ay ilang mga minutong paglalakbay ng katotohanan, katatawanan at malalim na pagsusuri. Tara na! Una, alamin natin kung ano ang impeachment na ito. Noong Pebrero 2025, inihain ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na may mga aligasyon ng misuse of confidential funds, graft at corruption. No? Isang malaking akusasyon na hindi basta-basta. Ang House na siyang may kapangyarihang magsimula ng impeachment ay sinabing may sapat na ebidensya sila. Pero ano ang sagot ni VP Sara? Tinawag niya itong isang pirasong papel na walang sapat na basihan at labag pa raw sa konstitusyon. No, alam niyo ba, kung scrap of paper lang talaga ito, bakit kailangan magpadala ng sagot na may 20 pahina, no? 20 pages. Parang sinabing walang kwenta yan, pero naghanda pa rin ng PowerPoint presentation. Ay, pero seryoso, ang tawag na scrap of paper ay isang matapang na pahayag. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ni VP Sara na ang reklamo ay kulang sa ultimate facts o sa madaling salita, walang konkretong ebidensya, puro assumptions at speculations lang. Ngunit tignan natin ang panig ng House Prosecutors. Sabi nila, may basihan ang kanilang reklamo mula sa di umunoy maling paggamit ng confidential funds hanggang sa iba pang issue ng korupsyon. Pero narito ang tanong, kung totoo ang mga aligasyon, bakit hindi nila ito klarong ipinapaliwanag sa publiko? Parang naglalaro ng hide and seek ang ebidensya. Kaya't para sa mga kabataan sa Makati, Cebu o kahit sa Dubai, mahalagang maunawaan ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika, ito ay tungkol sa accountability. Pero kung ang reklamo ay scrap of paper, nga, bakit hindi ito basta itinapon? That's what we will unpack. Kung naiintriga ka na, i-pause mo muna, i-like ang video at i-comment ng scrap of paper o solid case para malaman natin ang opinion mo. Ngayon, pag-usapan natin ang sagot ni VP Sara na sinusuportahan ng legal luminary ng isang abogado, na isang abogado ni Corona, Chief Justice Corona, kilala sa kanyang matalas na legal mind. Ang sagot ni VP Sara ay tinawag na answer ad cautelam, isang legal term na nangangahulugang with caution. Bakit kailangan ng ganitong approach? Simple, sinasabi ng kampo ni VP Sara na ang impeachment ay hindi lang kulang sa ebidensya, kundi unconstitutional pa raw. Ang depensa ng isang abogado
ay tumutuon sa 3 puntos. Walang ultimate facts. Sabi ng kampo ni VP Sara, ang reklamo ay puno ng generalization. Walang konkretong detalye ng krimen. Parang sinabing magnakaw ka pero hindi sinabi kung ano ang ninakaw o kailan. Okay, ayon kay VP Sara, ha, ito ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya at ang mga nauna ay hindi inaksyonan ng House. Kung gayon, bakit ito biglang itinuloy? Sinasabi nila na ito ay political persecution, hindi legal process. Ang kampo ni VP Sara sa pamumuno, no? Okay, ay question ang paraan ng paghain ng reklamo. Halimbawa, bakit nagmamadali ang House at bakit parang kulang sa transparency ang proseso? Kung ako ang tatanungin, parang ang House prosecutors ay naglalaro ng pass the message sa elementary. Ang mensahe, pagdating sa dulo, iba na. Pero seryoso ha, ang depensa ni Mendoza ay nagpapakita ng isang bagay. Ang impeachment ay hindi lang tungkol sa ebidensya, kundi tungkol din sa tamang proseso. Para sa mga OFW natin sa Riyadh, Abu Dhabi at Singapore, mahalaga itong maunawaan. Ang depensa ni VP Sara ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa rule of law. Kung ang proseso ay mali, lahat tayo ay maaaring maging biktima ng maling sistema. Kung sumasang-ayon ka sa depensa ni VP Sara, i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Sydney o London. At huwag kalimutang mag-super thanks please para suportahan ang aming content. Ngayon, tignan natin ang panig ng House prosecutors. Sabi nila, may sapat na basihan ang kanilang reklamo. Ayon kay Attorney Antonio Bucoy, no? Tagapagsalita ng House prosecution, ang mga aligasyon laban kay VP Sara ay seryoso. Mula sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds hanggang sa iba pang issue ng korupsyon. Pero narito ang problema. Kung totoo ang mga ito, bakit hindi nila ipinapakita ang ebidensya sa publiko? No? Parang sinasabi nilang may resibo pero nasa baul pa rin. Ang House ay ginigiit na ang kanilang proseso ay naaayon sa konstitusyon. Sabi nila, ang impeachment ay isang political process kaya't hindi kailangan maging perpekto. Ang ebidensya tulad ng sa korte, pero ang tanong kung political process ito, bakit parang political vendetta ang dating? No? Alam nyo, parang ang House prosecutors ay naglalaro ng Pinoy henyo. Nagsasabi ng clues pero hindi klaro kung ano ang sagot. Pero seryoso ha, ang kakulangan ng transparency sa kanilang ebidensya ay nagdudulot ng pagdududa. Para sa mga kabataan sa Cebu, Iloilo o kahit sa Toronto, mahalagang tanungin ano ang tunay na motibo ng House. Ang kampo ni VP Sara ay sinasabing ito ay bahagi ng plano ng Marcos administration na alisin siya sa pwesto. Pero si Pangulong Marcos ay nagsabi na wala siyang kinalaman dito. Nako, na ang proseso ay nasa kamay ng Kongreso. Sino ang paniniwalaan natin? That's the million-dollar question. Kung gusto mong malaman ang sagot, i-comment ng House o VP Sara at i-like ang video na ito. Ngayon lumawak tayo sa perspektibo. Ang impeachment case na ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara o sa House. Ito ay tungkol sa estado ng politika sa Pilipinas. Para sa mga OFW natin sa Dubai, Qatar at Japan, mahalagang maunawaan ito. Ang impeachment ay isang mekanismo ng konstitusyon para panatilihin ang accountability ng mga opisyal. Pero kapag ginagamit ito ng mali, nagiging sandata ito ng political na labanan. Tignan natin ang global context Sa United States, halimbawa, ang impeachment ni Bill Clinton at Donald Trump ay nagpakita kung paano maaaring maging divisive ang prosesong ito. Pero sa Pilipinas, parang mas magulo pa. Ang tanong, paano natin masisiguro ang impeachment ay para sa bayan at hindi para sa interes ng iilan? Alam nyo, kung ang impeachment ay isang pelikula, ito ang magiging title, Scrap of Paper, the Political Drama, pero ang masaklap, wala pang happy ending. Para sa mga kabataan sa Davao, Bacolod at Los Angeles, mahalagang tanungin ano ang epekto nito sa ating demokrasya kung ang House ay nagmamadali at ang depensa ni VP Sara ay tama sa kanilang punto. Sino ang tunay na nagtatanggol sa konstitusyon? I-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Melbourne, Vancouver at Kuwait at sabihin panoorin mo ito kabayan. O bilang mga Pilipino kung nasa Quezon City ka, Dubai o London, kayo ang tunay na hukom ng isyong ito. Ang impeachment ay hindi lang laban sa pagitan ng House at ni VP Sara. Ito ay laban para sa katotohanan. Kaya't mahalaga ang inyong boses.
mag-comment, mag-share at magtanong anong dapat nating gawin para mapanatili ang integridad ng ating demokrasya. No, para sa mga OFW, alam natin na mahirap ang buhay abroad, pero ang inyong suporta ay mahalaga. Ang inyong super thanks ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng ganitong content. Kaya't kung gusto mong makita pa ang ganitong pagsusuri, mag-donate ng super thanks ngayon na. Okay, kaya't ano ang natutunan natin? Ang sagot ni VP Sara Duterte sa impeachment complaint ay isang matapang na hakbang. Tinawag niyang scrap of paper ang reklamo na sinusuportahan ng matalas na depensa ng kanilang mga abogado. Pero ang House Prosecutors ay giniginit na may basihan ng kanilang mga alegasyon. Sino ang tama? No, ang sagot ay nasa atin, sa publiko, sa mga kabataan at OFW. Okay? Na gustong makita ito, i-search lang yan online. Okay, no? Ang Pilipinas ng mas maayos at transparent na demokrasya. Kaya't mga kababayan, maging aktibo, i-like at i-comment, i-share, no? At mag-subscribe na para maabot natin ang 100,000 subscribers para sa mga OFW sa Saudi, UAE, Canada at iba pang panig ng mundo. Ang inyong super thanks ay malaking tulong para ipagpatuloy natin ito. Ang tanong natin ngayon, scrap of paper ba talaga ang impeachment o may mas malalim na kwento? Sabihin mo sa comment section. Kami magkita-kita ulit tayo sa susunod na video at salamat at God bless the Philippines.